Biglang bumaliktad ng sikmura ni Gayla habang pasimpleng nakikinig sa usapan ng dalawa sa kabilang table. Ang gusto lang naman niya tahimik na kumain ng waffle at cappuccino na in-order niya habang nakikinig ng music. Kaso nalobat ang earpods niya, kaya naririnig niya ang landian ng dalawang couple sa kabilang mesa na nakapangingilabot. Tanga na lang masyado ang babae na magpapauto sa lalaking kasama. Ano daw ang sabi? Napuyat ito kakaisip sa babae. Langiha, luman-luma na mga banat nito. Panahon pa yata ng tatay niya. At si babae naman, hagikit na magaling, kala mo naman may kumikiliti. Sana one of these days, makilala mong nanay ko. Bakit naman? Para makilala na niya ang mamanugangin niya. Napapikit si Gil sa banat na iyon ng lalaki. Kating-katin ang daliri niya, lalo na sa hagikik ng babaeng kasama nito na kilig na kilig. Gustong-gusto na niyang bunutin ang baril niya at iputok sa bumbuna ng pesteng lalaki sa likuran niya. Kiefer, kaka-18 ko pa lang. Di pa ako ready na mag-asawa. It's okay, hindi pa rin naman ako ready na maging daddy. Ha? I mean kasi, kapag kasal na tayo baka hindi ko mapigilan ang sarili ko na panggigilan ka. Makabuo agad tayo. Gusto ko muna mag-enjoy na tayong dalawa lang muna. Humagik-hik muli ang babae. Yun din ang gusto ko, Kiefer. Ang mag-enjoy na kasama ka. Wala na. Uuwian na. May nanalo na. Tiyak na may panting bababa mamaya. Napapailing na inalis ni Gail ang earpods at itinago sa bag. Ganon din ang cellphone niya. Nawala na siya ng ganang kumain. Hindi siya matutunawan sa pinagsasasabi ng lalaki sa likuran niya. Napangisi siyang bigla nang mapatingin sa hita niyang naka-expose dahil sa maong rip short na kulay itim ang suot niya. Habang naka-CD Vertigo, tulay boots ang suot niya sa paa at puti na sweatshirt naman ang pang-itaas. Tumayo siya at nagkunwaring nalaglag ang susi ng motor niya kaya tumuwad siya ng walang kapoys-poys para kunin ang susi at mula sa glass door ng coffee shop, kitang-kita niya ang pagsunod ng tingin sa kanya na lalaki na sinabuyan pa ng juice ng babaeng kasama nito. Ngumisi siya sa lalaki nang makasakay na siya ng motor. Nagkataon kasi na katapat ng mesa ng mga itong pinagparkingan ng Ducati, Panigale V4 niya na kulay pink at puti. Nakatulala sa kanya ang lalaki. Kaya naman pala kilig na kilig ang babae. Langya lang at talaga naman palang guwapo ang lalaki. Kinindatan na lang niya ito sabay suot ng helmet niya saka umalis. Wala siyang panahon sa mga lalaking playboy na tulad nito. Playboy na nga ang tatay niya na sakit na sa ulo ng nanay niya. Buti na lang talaga nagbago na ito nung tumanda. Kota na siya sa mga lalaki manloloko. Nakailang boyfriend na rin ba siya? Hindi na rin niya mabilang. Sa edad na 30, still virgin pa rin siya. But she do makes out before sa mga nagiging ex niya. Pero kapag ipinipilit na ng mga ito, it's a big no. No, gusto pa rin niya makasal someday na virgin. May inarareto sa kanyang parents niya. Anak daw ng family friend. Bata pa lang daw sila noon nang ma-engage sila at gusto na ng mga ito na maging formal na ma-engage sila. Ayaw niyang pasakitin ang ulo ng mga ito kaya pumayag na siya na mag-set ng date ng engagement party niya. Matanda na rin naman siya. Bawat hiling ng mga ito agad niyang sinusunod. Tulad na lang sa pagbibitaw sa tungkulin bilang pulis. Delikado daw ang pagiging pulis dahil sumali pa siya sa isang special na organisasyon. Kaya lalong nag-alala ang mga magulang niya. Ayaw na ayaw niya sa lahat na nag-aalala ang mga ito. Nanopusaw baby siya kaya matanda na talaga ang parents niya. O mas kilala sa salitang IVF baby. Ipinunla siya sa matres ng ina. Dapat daw ang kaibigan nito noon ang surrogate mother niya. Kaso gusto ng mommy niyang makaranas na magbuntis kaya kahit delikado sa edad nito, sumugal daw ito. Sa US siya ipinagbuntis ng ina hanggang sa ipanganak. Sunod siya sa luho at lahat ng hilingin at gusto niya ibinibigay ng parents niya. Kaya naman ang hilingin ng mga ito na mag-resign na at iwan niya ang serbisyo niya, agad-agad din siyang sumunod. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito, may illegal siyang gawain. Front lang niya ang kunwaring pagiging freelance writer. Ang totoo, isa siyang hard killer sa tamang halaga. Pumapatay siya ng tao at syempre, ang taong papatayin niya dapat, karapat dapat na talagang mamatay. Siya si Gail Belmonte, tirador ng mga playboy. Bago siya pumatay, syempre nagkakandak muna siya ng masusing investigasyon at kinakaibigan muna niya ang papatayin niya at kapag napatunayan niyang dapat talaga itong mamatay, sa kanya ito papatayin.
So far, 4 pa lang ang napatay niya at napatunayan na kailangan nang burahin sa mundo. Ito yung mga lalaking kasal na pero nakiapid pa sa iba. Mga lalaking nagloko na nga, ginagawa pang punch yung bagang asawa. Mga lalaking humuhutot ng pera ng asawa para ipambabae. Mga lalaking harap-harapan na niloloko ang asawa. Karaniwan niyang dead scene ay yung actual na magkapatong ang dalawa at gumagawa ng milagro. Walang kaso sa batas iyon, basta nahuli ni Mrs. an act ang asawa nitong nakikipag-sex sa iba. Malinis siyang trumabaho kaya mahal ang serbisyo niya. Wala ding nakakakilala sa kanya. Cash to cash ang basis niya. Through call lang siya nagkipag-usap gamit ang isang fake voice apps. Karaniwan, pananakot lang ang nagiging ending ng trabaho niya kasi karaniwan client na ang umuurong dahil baliw sa pag-ibig. Hindi naman siya pwede makialam. Sumusunod lang din siya sa utos dahil bayad siya. Mapatay man o hindi, same price. Hindi niya kasalanan kung uurong ang mga ito. Pinatuturuan na lang sa kanya na leksyon kadalasan ang mga lalaking nananakit sa mga ito bilang ganti. Hinihingal pa si Kiefer na umalis sa ibabaw ng babaeng kaniig at inalis ang suot na kondom. Napatingin siya sa babaeng nakahiga sa sahig na halatang pagod na pagod din. Hindi na sila umabot sa sofa o sa kwarto man lang. Pakipot pa ito nung una. Aayaw-ayaw. Kaya siya daw may boyfriend na ito pero sa kotse pa lang niya, bigay todo na ito sa pag-ungol. Bukang-buka pa ang hita nito at sarap na sarap. She's not a virgin anymore kahit 17 pa lang ito. Hindi na rin maganda ang kulay at kalidad ng tahong nito. Sa tagal na niya sa larangan ng pagkipagtalik, nakita na niya iba't ibang klase ng tahong. Alam niya ang itsura ng sariwat bilasa at luma na. Bihira pa sa patak ng ulan na makakita siya ng sariwang tahong kahit karaniwan, minor ang kinakaman niya. Dalakala niya na sa minor ang masarap. Pero sa panahon ngayon mukhang hindi na uso ang salitang virgin. Example na lang ang dalagitang kasama niya ngayon. Mukha itong nerd at hindi makabasag pinggan. Akala talaga niya virgin pa ito pero isang hawak pa lang niya at ipahawak nito sa kanya. Ang tahong nito'y sure agad siyang hindi na. Mas okay sa kanya na hindi na para tahimik ang mundo niya. Ayaw niya ng may mahabang foreplay. Gusto agad niya fast break. Mabilis siyang naligo at iniwan na ang babae sa sahig. Patapos na siya nang maramdaman na pumasok ang dalagitang nakaniid niya kanina at mukhang gusto pa ng third round. At papagbigay siyang lalaki, basta babae ang nag-request. Madali siyang kausap. Nang matapos ay hinalikan niya ang dalagita sa pisngi. Ano ang pangalan nito? Nalimutan na niya. Tanging pangalan lang ni April ang pangalan ng babaeng hindi mabubura sa puso't isipan niya. Iisang babaeng nagpatibok ng puso niya sa kabila ng lahat na may mahal na itong iba. Ang best body niya na si Marco na hindi niya ina-expect na magiging matalik niyang kaibigan. Hindi na niya maalala kung bakit sila naging magkaibigan ni Marco dahil na rin siguro sa iisang babaeng minamahal nila. Hindi na niya tinangkapang agawin dito si April dahil yun ang gusto ng puso't isipan niya. Obviously, wala na naman na talaga siyang pag-asa noon pa man. Kumbaga sa bahay, matibay ang pundasyon ni Marco at ni April. Mahirap dibain ang kahit na anong bagyong dumaan. How he wish na sana meron pa isang April na dumating sa buhay niya na magpapatibok ng puso niya. Napabilis ang pasok ni Kiefer sa loob ng isang cafe nang matanaw ang pamilyar na babae na talaga naman tumatak sa isip niya ang ganda. Akala niya hindi na niya ito muling makikita. Nahirapan pa siya maghanap ng parking lot at buti na lang nandoon pa ito nang pumasok siya. Karaniwan celebrity ang customer ng cafe na iyon dahil malapit sa isang artist center. Napangiti siya nang mapansin ang suot ng babae. Nakadress itong dilaw na may hood sa likod. Nakapang motorcycle na naman itong boots. Iba ito doon sa suot nitong boots noon tumuwa dito sa harapan nga niya, which is so obvious na sinadya nito noon. May slit ang dress nito, both side, para itong hindi babae kung makaupo. Normal na nakabend ang isa nitong tuhod habang isang paa naman ito ay nakalampas sa ilalim ng mesa na kapag hindi ka titingin sa daraanan mo, madadapa ka sa binti nitong nakaharang. Tumikim muna siya at kinatok ang mesa nito nang lumapit siya dito. Nagangat naman ito ng tingin sa kanya saglit saka ibinalik ang tingin sa laptop. Do you mind if I ask your name? Gail. Ngumiti naman si Kiefer. I'm Kiefer. Do you want my number? Tanong pa ng babae sa kanya kaya napangiti si Kiefer. Mukhang tama ang hinala niya. Playgirl din ito. Sure. You want mine? Depende kung anong size niyan. Ngumisi naman si Gail.
Tuluyan naman tumikwas ang labi ni Kiefer. Enough to make you scream from pleasure. Kumpiyansang sagot ni Kiefer. Ngumiti naman si Gail na itiniklop ang laptop at inalis ang earpod saka humarap sa kanya ng tuluyan. Pakaramdam ni Kiefer, biglang huminto ang ikot ng mundo at napalibutan ng kulay pulang shadow ang paligid nila ng babaeng kaharap. Dinig na dinig niya ang kalabog ng puso niya. Ang ganda nito. Gandang nakakatakot titigan na para bang tutunawin ka at aalisan ka ng lakas sa katawan. Are you sure you can make me scream? Or the other way around? Anito na kinagat pa ang labi. She obviously seducing him and his man is starting to grow under his pants. Bihira ako mapasigaw. Babe, unless you're really good. Pwede ba natin subukan if you don't mind? Hamon pa ni Kiefer. Hindi muna sa ngayon, lover boy. I have business to attend to. Maybe some other time? Isang sticky note ang inilabas nito sa kasinulatan ng number nito, sabay halik pa sa kapirasong papel bago iniabot sa kanya. Ngumisi naman si Kiefer nang makita ang bakas ng lipstick nito sa papel. Kumindat pa ito nang magpaalam na aalis na. Napasunod na lang siya ng tingin dito. Nakaka-mesmerize talaga ang ganda niya. Nakita niya nagsuot na ulit ito ng helmet at kumaway pa ito ng tuluyang umalis. Pagdating sa Araneta, meron silang game ngayon. As usual, hindi na naman makakalaro si Marco. Wala ito sa mood dahil kay April. Hinahayaan na lang muna nila ito. Pagod na rin naman na ito at marami nang nagawa para sa team nila. Maaga pa naman kaya dinukot niya ang phone saka tinawagan niya si Gail. Yayayain niya ito na mag-breakfast tomorrow. Sana ay pumayag ito. Yes, hello? Avengers Funeral Homes. Kumunot ang noo ni Kiefer na inilayo ang phone sa tenga at nang mamadaling chinek sa papel ang number na sinave niya. Baka kasi nagkakamali lang siya pero tama naman. Yes, hello? May I speak to Gail? Naku sir, mukhang wrong number po kayo. Sa tindahan po ito ng Ataol. Dito sa may Makati. Napangisi si Kiefer. Mukhang na-scam siya na isang babae for the first time. Okay, thank you. Sorry. Nakangiting pinatay ni Kiefer ang phone, sabay tingin sa sticky note. Another one pakipot girl. Tsakin mo lang na hindi mo ibubuka ka ang hita mo. Kundi, sabog ang matras mo sa akin. Kayla. Tindahan pa talaga ng Ataol ha? Nice. Napapailing na wika ni Kiefer pero may ngiti sa labi. Hindi siya makapaniwala na merong isang babae ang magpapangiti sa kanya sa ginawa nitong kalokohan. Tahimik lang na nanonood si Gail ng PBA games. Ex-boyfriend niya ang aksidente niyang nakita kasama ang asawa at isang anak nito. Binigyan siya nito ng ringside ticket kung gusto daw niyang manood ng PBA. Tumanggi pa siya nung una. Ayaw niya kasi sa mataong lugar pero naalala niya bigla si Kiefer na isang PBA player din pala. Nagkataon na team pala ng mga ito ang kalaban ni na Damian. Binalaan pa siya ng ex niya na ingat daw siya kay Kiefer dahil kung gaano daw ito kabilis sa loob ng arena, ganun din daw itong kabilis sa babae. Sinugundahan din ang asawa nito pero kiming ngumiti siya na akala mo'y mainhin na Maria Clara. Ngunit ang totoo, kanina lang meron siyang bagong client, puro minor. Wala sana siyang balak na i-entertain at puppy love lang ang problema ng mga ito dahil sa kwento ng mga ito sa email na sinend sa kanya. Pero dahil mahal nga ang professional fee niya, 5 ang mga ito na naghahati-hati para bayaran siya at ang target, si Kiefer Guevara. Pagkakita ng picture ng binata na sinend sa kanya ng mga ito, natawa siya ng malala na minsan din ito sumubok na makipag-flirt sa kanya at binigyan niya ito ng cellphone number ng funeral homes na malapit sa kanila. After that, iniwasan na niya ito. Wala siyang balak sayangin ng oras sa ganitong klase ng lalaki. Hindi na tuloy siya nakabalik sa favorite cafe na tambayan niya. Lagi kasi itong nandoon pero walang kasama. Siya assume na siyang inaabangan nito dahil sa cellphone number na ibinigay niya. Napilitan tuloy siyang maghanap ng ibang interner cafe na pagtatambayan. Then suddenly, there are a group of women asking for help. Pare-parehas na tinikman ni Kiefer. Gusto niyang mainis sa mga babae dahil magkakakilala ang mga ito. Alam na pala na babaero ay bakit bumuka ka pa rin. Tas ngayon gustong saktan daw niya at pahirapan ang lalaki. Pero dahil bored na siya, walang happiness sa buhay niya,
tinanggap niya ang assignment pero this time, hindi muna siya tumanggap ng bayad. Kasi para sa kanya, mababaw ang mga excuse ng mga minor. Then another email ang natanggap niya. This time, hindi minor kundi married woman na gustong ipapatay si Kiefer dahil nakikipag-sex daw si Kiefer sa anak nitong 16 years old. Then nagsasex din ang mga ito. Nag-send na agad ang ginang ng down payment kahit hindi pa siya pumapayag. Pero sinabi na lang niya that she will look to it. Kaya pumayag na siyang tanggapin ang offer ni Damien na manood. Kaya heto siya ngayon. Pranteng nakaupo habang malikot ang mga mata na hinahanap ang malokong si Kiefer. Ilang minuto pa siya naghihintay, sa wakas nakita din niya ito. At ang walang hiya, kaya naman talaga nakakaloko ng mga minor sadyang napakagwapo kapag naka-uniform pala ito. Ang astig tingnan, hindi niya ina-expect ang sarili na hahanga dito. Napatingin si Gayla nang may gumulong na bola sa paan niya. Nakita niya sa Damien na itinuturo ang ring. Napangiti siya nang maintindihan ang nais nitong mangyari. Noong sila pa nito, nagturo ito sa kanyang maglaro ng basketball. Wala naman itong idea na pulisiya noon. Akala lang nito isa siyang babaeng lagalag na walang direksyon ng buhay. Hindi nito alam na sharpshooter ang mga mata niya. Nakatingin sa kanya ang mga buong ka-team nito na nagpa-practice shooting habang naghihintay ng laro. Tumayo siyang nakangiti. Nag-dribble muna siya ng ilang segundo at nang makita niyang nakatingin na din ang kabilang team nila Kiefer, agad nang inihagis niya ang bola. Ringless shoot. Umungol at nagtawanan ang team ni Damien. May pagsigaw pang tsamba lang daw kahit ang coach ng mga ito. Nakitawa din at akala'y tsamba. Hinagisan siya ng bola. Walang dribble-dribble. Hinagis na ulit niya ang bola. Shoot ulit hanggang sa pangatlong bola. Shoot pa rin. Nagpalakpakan na ang mga ito and even the commentators ng PBA ay napahanga rin at nakita pa niya ang sarili sa big screen sa taas ng arena. Puting short, t-shirt at high-cut na rubber shoes ang suot niya. Nakapambahay lang siya in short dahil gusto lang niyang umagaw ng eksena pero hindi na rin pala kailangan dahil siya rin ang pinag-usapan ng commentator ng ilang minuto bago nag-start ang game. I didn't know you're into married men. Napalingon si Gayla nang marinig ang boss ni Kiefer sa likuran niya. Nasa siko niya ang helmet. Narinig din niya ang pagtawag sa kanya ni Damien na papalapit din kasamang asawa nito at magka-holding hands. Thank you for coming tonight. You really rocks the crowd. May hiya sa'yo si Marco kung nakita ka lang sana niya. Sayang. Napangiti sa April nang maalala niya si Marco. Ang gwapo niyang pinsan na hindi pa niya nadadalaw. Simula kasi nang tumuwid siyang mag-isip, na-realize niyang magkadugo pala sila. One of these days, bubulagain na lang niya ito. Napabaling ang tingin niya kay Kiefer na masama ang tingin kay Damien na akala mo, babae kumakairap nang magkatinginan sila. So, text na lang. Uwi na kami ng misis ko. Nice to see you again. Anito na nakipag-high five pa sa kanya, saka nagpaalam na. Kumuway after nitong tapikin sa balikad si Kiefer. Sabay sabi na, ingat pre, may baril yan. Napangiti na lang siyang umiling na kumuway sa mag-asawa na papalayo na. Hinihintay mo bang limunin ka? Malabo yun. Kita mo, patay na patay si Damien sa asawa niya. Boobs pa nang. Ani Kiefer na tumingin sa dibdib niya sandali bago sa dibdib nitong sarili, tas inilagay ang kamay doon na parang tinatansya ang laki ng boobs ng asawa ni Damien. Nakakalokong tumawa si Gail na kinagat pa ng bagang andila para pigilan ng sarili na hampasin ito ng helmet niya. Wala nang sinabi ang bumper mo. Kulang pa sa massage. Ngisi ni Kiefer. Niyayaya mo ba ako mag-sex? Garapal na turan ni Gail na literal na ikinasamid ni Kiefer na parang gustong biglang ma-turn off sa babaeng kaharap na hindi niya sure kung Gail ba talaga ang totoong pangalan. Hoy, ano kaya pa? Paano tayo magsasex niyan? May hina ka pala. Ngisi ni Gail habang malakas na hinahampas ang likod niya na kulang na lang pasukahin na siya nito ng dugo. Tinabid niya ang kamay nito at bahagyang lumayo sa babae. Never mind. Forget that we met. Akman tatalikod ng paalis si Kiefer dahil totally turn off talaga sa kanya ang babaeng balahura. Maya-maya ay bigla pa itong sumigaw na bukas na lang daw sila magsisex dahil may pupuntahan pa daw ito. Halos takboy na niya ang kotse niya na malayo sa pwesto nila sa sobrang kahihiyan. Sa lakas ng boses nito, nakatingin na sa kanila ang mga nanonood ng game. Nagtatawanan. Ngayon lang siya nakakilala ng babaeng parang inidoro ang bibig sa bastos.
Kay gandang babae, ang kinis pero barubal ang bibig. Mabilis niyang nilisan ng parking lot at mabilis na pinaharurot ang kotse niya pero nagulat pa siya nang mapasunod na lang ng tingin nang humagibis ang motor ng babae palampas sa kotse niya. Awang na lang ang bibig niya na napasunod ng tingin sa malayo na agad na dalaga na hindi man lang inalinta ng traffic at masikip na kalsada. Hindi tuloy niya maiwasan na tanungin ang sarili kung babae pa ba ito. Kanina talaga naman tumaas ang kilay niya nang makitang nag-shoot ang bolang hawak nito. Akala din talaga niya tsamba pero nang ulitin ito ng 2 beses na sumut lang uli. Grabe, luluhuran niya na talaga ito sa galim. Si history ng PBA, si Marco ang pinakamagaling sa 3 points. Pero syempre minsan namintis din pero ang babaeng ito, ang lakas ng grief. Nasa labas ito ng court sa ringside kasama ang asawa ni Damien na nakaupo malayo sa 3-point line. Pero nagawa nitong ihagis ang bola ng ganoong kalakas at na-shoot pa. Kaya naman hindi na iwasan na hangaan talaga ito ng ibang PBA player at ng mga coach ng bawat team. Maging commentator ay humanga din dito at buong game ay hindi pumapalya na isinit ito at gawing biro na pang NBA daw ang babae. Tas, lintik kung makapagmotor. Pati motor nito, kung hindi lang kulay pink, iisipin na talaga niyang tomboy itong malandi. Ang astig nito kung tutuusin, para ding si April. Kaso si April, ginagamit lang ang motor para sa pagbablog nito. At ayaw din namang payagan ni Marco na laging magmotor ang asawa. May pagkakataon na barubal din ang bibig ni April, pero never siyang na-turn off dito. April is her love of his life. Yun nga lang talaga, si Marco talaga ang nagpapatibok ng puso nito kaya magiging supporting friend na lang siya para sa dalawa. Kahit deep inside, kumikirot ang puso niya. Hey, fancy meeting you here. Napalingon si Kiefer nang makilala ang boses ni Gila. Sa laki ng Metro Manila at sa daming resto bar na nagkalat sa lungsod, talagang nagkita pa sila. Coincidence lang ba ito o stalker na niya ang babaeng may magandang mukha pero bungangang inidoro? Napabitaw siya sa babaeng kahalikan niya at pasimpleng inalis ang kamay sa loob ng skirt ng babaeng katabi na bahagya pang nakabukaka. You want alcohol? Tanong panigil na tumingin sa kamay niya na alam niyang ibig sabihin. Sinamaan niya ito ng tingin saka inabot ang kamay ng babaeng katabi niya. Let's find some place na tahimik. Wika ni Kiefer. I know a place. Sa Loyola Garden. Sobrang tahimik dun. Madalas ako nandun kapag hindi ako busy. Inis na nilingon ni Kiefer sa gila. Loyola Garden is a cemetery at talagang mukhang nagpapapansin ng babaeng ito. Mukhang gustong maputukan ng patol ang buhay. Ano naman ang ginagawa ng isang babaeng kasing ganda mo sa ganoon lugar? Ngumiti naman si Gail na lumapit dito. Inakbayan pa niya ang dalawa na magka-holding hands pa rin. Pinagdikit niya mga ito para marinig ang isasagot niya. Inililibing ko ang mga taong pinapapatay sa akin ng mga kliyente ko. Kung meron kayong gusto ipatumba, just look for me. Ako nang bahala. Ani Gail sabay ngiti na lumayo sa dalawa na halatang shock. Huwag kayong lilingon kapag mag-isa lang kayo. Who knows? Baka isa sa inyo may head prize. Bye! Ani Gail, sabay kaway pa sa dalawa saka tumalikod at nilapitan nito ang grupo ng mga kalalakihan. Naupo ito sa kandungan ng isa na ikinakuyom ng kamay ni Kiefer. Naakmang lalapitan ng mga ito kaso hinila na siya ng babaeng kasama niya palabas ng bar pero hindi siya umalis. Pinayagan niya itong umalis mag-isa. Wala na siya sa mood makipag-sex. Inabangan niya sigil sa motor nito mismo. Nakita pa niya ang pagdating ng isang babae. Bumaba ng kotse na halatang galit na galit. Mukhang may masusugod na namang asawa. Normal na iyon sa mga resto bar. Maya-maya lang nakarinig siya ng malakas na sigawan kasunod ang mga takbuhang palabas ng mga customer. Agad siya lumapit at tumarang ng isang customer para magtanong kung ano nangyari sa loob. Meron daw babaeng nag-amok sa loob dahil naabutan daw nito ang asawa na nakikipag-sex sa loob ng ladies room. Binaril daw ng babae ang asawa. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bar. Hindi niya makita si Gila. Hindi kaya ito ang babaeng nahuling kaseks sa banyo? Mabilis siyang tumakbo patungong banyo. Nakita niya roon yung babae. Galit na pumasok kanina. Nakaupo ito sa sahig at umiiyak. May hawak na baril habang sa isang cubicle, kita rin niya isang lalaki na nakaupo sa bowl. Nasa paanan nito ang pantalon at ang babae naman ay nakasalang sa kandungan nito. Pero obviously nakabaon sa loob nito ang sandata na lalaki dahil wala itong saplot.
May butas sa noo ang lalaki habang 3 naman ang butas sa likod ng babae. Napalingon si Gail sa pagbukas ng isang cubicle. Lumabas si Gail na nagulat pa na makita siya. Hindi man lang kababakasan ng kaba mukha ng dalaga na lumapit pa sa sink at naghugas ng kamay. Ma'am, okay lang kayo? Tumawag na ako ng pulis. Papunta na mga iyon dito. Ani Gail na nilapitan ng ginang na tumangulang. Let's go. Ani Kiefer na hihilahin sana siya sa kamay nang umiwas siya dito na ipinagtaka ng binata. Hindi ako pwedeng umalis. Witness ako sa nangyari. Tutulungan ko si ma'am na maabsuelto. Balo walang sagot ni Gail. Hindi makapaniwala si Kiefer na hanggang presinto, sumama siya kay Gail. Kung tutusin dapat pinabayaan niya ito. Masyado kasing nagpapagood sa Maritan. Nagawa pa nitong mag-record ng usapan ng mga namatay. Nalalaswaan siya sa naririnig na malalakas na ungol at dirty talk ng mga namatay. Pinaplano ng dalawa na patayin ng asawa para malaya na ang dalawa na magsama. Kaso, pamilyadong tao din pala ang babaeng kapareha nito at meron ng 3 anak. Carrying illegal firearms lang na isang pangkaso sa asawang babae at nakapagpiyansa agad para asikasuhin ang bangkay ng asawa nito na dinala sa ospital dahil inabutan ng lock ang ari ng asawang nakapasok sa ari ng babae. Gusto mo ng coffee? Tanong pa ni Gail nang makitang huminto ang kotse ni Kiefer sa likuran niya sa tapat ng bahay nila. Hindi umimik si Kiefer na malalim ang iniisip, saka lumingon sa malaking bahay sa likuran niya. Medyo surprised talaga siya na iisang subdivision lang pala ito at ang bahay ng parents niya 3 blocks away. Oy, ano? Sabi ko kung gusto mo magkape. What do you do for a living? Hard killer. Ngisi ni Gail. Do I look like I'm joking? Tumawa ang babae. Ikaw ang pumatay din sa lalaki, tama? Tanong pa ni Kiefer pero diretso lang itong nakatingin sa labas. Yes. Nakita ni Gail ang paggalaw ng Adam's apple nito sa iniatras na ang kotse at isinarado na ang bintana kung saan siya nakasilip bago ito tuluyang umalis. Nagkabit-balikat naman si Gail. Kanina papalihim na pinapanood ni Gail si Kiefer mula sa pwesto niya. 3 dipa mula rito. Hindi siya masyadong fan ng PBA at hindi rin naman siya mahilig sa social media. Pero dahil assignment na niya si Kiefer, inalam niya lahat ng tungkol dito. Si Marco Lee ay ang isang gwapo lalaki na kasama nito. The dynamic duo ang tawag sa dalawa kapag magkasama sa loob ng arena. Nagkakagulo ang sangkatauhan. Walang tulak-kabigin kasi sa dalawa. Sobrang gwapo naman kasi ni Marco Lee. Kahit siya medyo tumaas ang kilay pero kung papipiliin siya, mas gusto niya si Kiefer. Mas malakas ang dating ng maloko nitong kapugian. Yung tipong hindi pa huhuli sa mga kalokohan. Challenge kumbaga na parang ang sarap ulihin sa akto ng pambababae. Habang si Marco naman ay obvious na in love sa babaeng hindi niya akalain na magiging asawa din pala nito hanggang sa huli, si April. Meron din kasamang babae si Kiefer pero gusto niyang matawa ng palihim na makita niya na ilang beses nang nagnanakaw ito ng tingin sa asawa ng kaibigan. Hindi siya manhid. Ewan lang niya sa mga kasama nito sa mesa. Kitang-kita sa mga mata ni Kiefer ang admiration para sa asawa ng kaibigan. Hindi niya alam pero parang natutuwa siyang tingnan si Kiefer na panay ang pakwela. Pero halatang nagpapapansin lang ito kay April na tawang-tawa naman. Nang magbagsak ata ang langit ng kamanhidan mukhang sinalong masyado ng babaeng ito. May kasama itong kadate pero ang mag-asawa ang kaharutan nito. Naawa tuloy siya sa babae na parang wala namang pakialam kung out of place ito. Nang lumipat ang mga ito sa isang milk tea shop, bumuntot din siya ng palihim. Nagpapark pa ang mga ito nang mauna na siyang pumasok. Nakatalikod siya sa mga ito na nasa kabilang table. Baby, mag-joke ka ulit dali. Pampatanggal din ng stress sa work. Wika ng babaeng kasama nito. Ang kukorny naman kasi ng joke mo, Kiefer. Wala bang iba? Sabi naman ng asawa ni Marco. Corny, bakit katawa ng tawa? Kapag may umutot na mabaho, ikaw yun. Hindi ko yung mabaho utot ko, di ba? Mabaho? Masakit sa ilong, April. Sagot naman ng asawa na tumatawa. Ah, ganun? Siyempre joke lang yun. Natawa naman si Gail. Takot matigang ang walang hiya. O sige, habang wala pang order natin. Ani Kiefer na umayos pa ng upo. Anong sabi ni Bopen kay Marcor? Ang kapal mo.
Sagot ni Gil sa isip niya nang marinig ang tanong ni Kiefer. Ano daw? Ang kapal mo. Sagot ni Kiefer na bahagya lang tinawanan ng mga ito. Sabi na corny. Wika pa ni April. Siya, ito pa. Pero magkaibigan. Yung kaibigan niya nakapangasawa ng foreigner. Tapos dumalaw sila sa bahay. Kaluluto lang ng pagkain. Inalok ang Pilipinong kaibigan ng foreigner. Sabi ng foreigner, eat all you can. Don't be shy. Feel at home. Nagkatinginan yung mga kaibigang Pilipino kasi hindi nila naintindihan ang sinabi ng foreigner. Pero kumain pa rin sila tapos biglang tinanong ng kaibigan yung asawa ng foreigner. Tumikim muna si Kiefer saka tinuloy ang kwento. Pre, anong Tagalog sa sinabi ng asawa mo? Sumagot yung kaibigan nila. Ah, yun bang sabi ng asawa ko? Kain lang kayo ng kain. Mga walang hiya. Kala nyo bahay nyo to. Natakpa ni Gil ang bibig para pigilan ang mapatawa sa joke na iyon. Uminom siya ng tubig para kalmahin ang sarili. Ayaw niyang tumawa pero hindi niya mapigilan. Lalo pat nakakahawa ang tawa ni April at ng babaeng kasama nito. Isa pa babe. Wika ng babae. Tumikim si Kiefer. Ano, babaeng tiktokers? Kaya pa ba? Uminom ng tubig sa April at sakto namang sinerve ang milk tea nila. Game, ayusin mo ha? Ani April. Merong isang jeep, puno ng pasahero. Inihinto ng driver yung jeep sa gilid kasi may checkpoint sa unahan. Sabi naman ng driver, oh, pasuyo lang. Baba na lang muna mga pangit. Pakiusap lang. Bababa na sana ang mga pangit na magsalita ang isang pasahero. Sabi ng pasahero, sino po magmamaneho? Nagkanda samid-samid sa Gil sa iniinom na milk tea at lumabas pa iyon sa ilong niya dahil sa pagpipigil niya sa pagtawa. Napatakbo tuloy siya ng restroom ng hindi oras dahil sa sakit ng ilong niya dahil sa milk tea na iniinom. Ilang minuto din siyang nagtagal sa banyo saka naisipang lumabas. Sana'y wala na sina Kiefer doon. Sure siyang nakita siya ng binata kanina.